Mapagpalang araw, kaibigan. Narito po ako sa Barangay Lantik, Carmona, Cavite. Minsan pa tayo po ay mag-aharal ng Ebanghelyo ango sa magandang balita, Biblia, Catholic Edition. Yan po. Gawa ng pinamimigay ng simbahang Katoliko dahil manipis sa mga office, eskwela, sa mga establishmento na pinamimigay po. Gusto nilang magkaroon ng pagkakataon ng mga tao makabasa ng Biblia. Nung araw po, pinakamabiling bentang ng libro, Biblia. Pero ngayon, hindi na po ganun kadali. Hindi na ganun karami. Kaya iba po ang priority ng tao ngayon. Gadget. Pang-internet. Yan ang ng mga tao ngayon. Purihin ng Panginoon. Ano po? Kaya ang gusto po nila, makabasa lahat ng tao. Maganda po yun. Sapagkat ang Biblia po talaga ay salita ng Diyos, ika nga. At dito mo matatagpuan na para bang pag may tanong ka sa iyong sarili, dito mo rin makikita yung sagot. Kumbaga, pag nagbabasa ka ng Biblia, may tanong at merong sagot. By the way, ito nga palang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo muna ay mananalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo, buksan ang puso at isip ng mga tao. Upang sa ganon, kami po ay makinabang sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, sabi ng aming Panginoong Yesus, ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kahit kami bilang tao na bubuhay kami, talagang kailangan namin yan. Ang iyong salita. Life giver. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. Kaya nga po meron nakalagay dito na tignan natin sa Pahayag 1:3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat nito. Okay? Kama. Ang mga nakikinig sa propesya nito. Kama. At tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Kaya sabi ng Biblia, mapalad yung bumabasa. Sa ngayon po, ang mga tao po, para silang recruiter. Nagre-recruit para may dagdag sa kanilang simbahan na kinabibilangan ng tao. Recruit dito, recruit doon. Pero nakalagay po rito, mapalad ang bumabasa. Walang sinasabing kailangan nasa simbahan ka o tao ka ng simbahan o kailangan na-recruit ka papunta sa mga simbahan. Po. Kaya lagi nyo pong tatandahan. Ngayon, kung gusto nyo mang i-recruit yung ibang tao, anyayahan sila sa inyong pinabibilangan simbahan, walang problema. Kasi mas lalo silang mahasa doon, lalo silang matutulungan. Pero kung ang gagawin yung rason, kailangan nasa simbahan ka para ka maligtas. Kasi po, pag binasa mo ang Biblia, dalawa lang. Maaaring kapahamakan, maaaring kaligtasan. Pero tandaan niyo po, hindi sinabi kailangan umanib ka, sumali ka, sumusaw ka, o kung ano man ang tawag nyo dyan sa loob ng simbahan. Actually, nung panahon ng Pentecostes, nung nangangaral po sila Pedro, hindi naman sinabi pumasok kayo sa simbahan, umanib kayo, sumangkap kayo, dumagdag kayo, kung ano. Masyado lang nilang alam niyo yung mga simbahan, parang sabi ko nga po sa inyo, recruiter. Bakit sila nagre-recruit?
Pag marami ka nga naman member, maraming pera ang papasok sa'yo. Kung minsan na sinasabi nila gusto mong yumaman, magtayo ka ng praise the Lord. Totoo rin yan. Ang daming yumaman, nagtayo ng simbahan. Kasi po, kapag nagtayo ka ng simbahan, hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno yan. Iwalay kasi ang simbahan sa gobyerno. Kaya pag lumalaki ang kita mo sa simbahan, wala kang babayarang buwis. Unless na gusto nyo magbayad kayo. Pero hindi obligado na magbayad ka ng buwis. Kaya libre po sila sa buwis. Kaya maraming mga politiko, yung sinasabi nilang magnanakaw na politiko, yung kanilang pera dinadala sa mga simbahan. Kasi kung sa bangko nila ibabako yung pera nilang ninakaw, matitrace yun sa pamamagitan ng AMLAC. Kaya ginagawa nila, ilalagay sa simbahan. Dahil hindi pwedeng pagyalan ng gobyerno, yung simbahan, ayan. Depende sa simbahan. Siyempre, pag ang nalaman ng simbahan, ninakaw pala yan, hindi niya tatanggapin. Pero kung barkada mo yung simbahan, kahit anong oras, lagak. Kaya yung simbahan nagagamit sa kawalang yahan. Nagulat kayo, no? Simbahan nagagamit sa korupsyon. Pag yung politiko korap, ilalagay niya yung pera niya sa yung simbahan. Edi, nang kakandong ka ng korap person o yung magnanakaw na isang tao. Ay kung 2-3 tao yun, naglalagay sa iyo ng pera, edi 3-4, gano'n. Kaya yung simbahan nagiging tagapangalaga ng korupsyon. Tandaan nyo po yan, hindi tayo umiimbento lang. Nagsasalita tayo ng reality. Okay? Ano na ba yung babasahin natin din? Mapalad yung bumabasa. Sa panahon ng Pentecostes, na mangaral po sila Pedro, hindi naman sila pumasok sa simbahan eh. Ewan ko bakit ang mga tao, sabi nila kailangan pumasok ka sa simbahan, umanib ka sa simbahan, dumagdag ka sa simbahan, kung ano-ano nang sinasabi nila. Pero ang totoo, kaya diyan sila nabubuking. Kaya ako binubuking ko sila. Ito, sa Gawa chapter 2. Nagkatipo sila sa lahat sa isang lugar at nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yan. Panahon ng Pentecostes po ito. Nung mangaral ang mga apostol. Nangaral po sila Pedro. Ganito ang nakasulat sa dito sa 40, Gawa 2:40. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanya sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang laing ito. 41. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya kay Pedro ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga halagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Tandaan nyo nadagdagan. Bakit sila nadagdagan ng 3,000? Kasi nakalagay dito kaya't ang mga naniwala, believers, sumampalataya sa pangangaral ni Pedro sa panahon ng Pentecostes ay kaya't ang mga naniwala sa pangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga halagad ng 3,000 katao ng araw na iyon. Yung halagad, nadagdagan sila ng 3,000.
Pero wala naman nakalagay dito sa talatang ito, sa 41, bakit sila nadagdagan? Hindi naman nakalagay na pumasok sila sa simbahan. Kaya maling-mali naman yung iba na nangangaral sa ating panahon, para ka raw maligtas, pasok ka sa kanilang simbahan. Kung anong pangalan na simbahan nila, yun ang kanilang binabanggit. Pero sa Biblia, magkaiba. Anong nakalagay? Punta tayo sa verse 47. 2:47 ang gawa. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang ginagawa ng Panginoon pala, yung mga napangaralan at naniniwala sa Kanya, araw-araw, kung araw-araw kayo nangangaral, sila ay dinadagdag ng Panginoon mismo sa kanilang bilang sa mga mananampalataya. Sa ibang salin nito, church ang nakalagay po o iglesia. Idinadagdag sa iglesia. Hindi sila pumasok. Idinagdag sila ng Panginoon nang sila ay makarinig ng Ebanghelyo at naniwala sila, gaya na nakalagay dito, yung naniwala kay Pedro. Kasi nangangaral si Pedro sa panahon ng Pentecostes. Ang pinangangaral niya, si Jesus ang tagapagligtas. Yung naniwala kay Pedro, 3,000 katao po yun. At sila'y dinagdag ng Panginoon sa kanyang simbahan. Or, kasi church simbahan. Or sa bilang ng mga alagad. Idinagdag po sila. Hindi sila pumasok. Hindi sila umanib, hindi sila dumagdag. Ano po? Ang mismong Panginoon na kanilang sinampalatayanan, siya ang nagdagdag sa kanila. Kaya yung mga sinasabi ng mga ibang reliyon, para ka maligtas, sumanib ka sa Iglesia ni Kristo, napakalaking panluloko. Kailangan dumagdag ka sa iglesia. Umanib ka. Ewan, bahala na sila kung anong gusto nila sabihin. Walang nakasulat sa sinasabi nila. Ang nakalagay, yung naniwala sa pangangaral ni Pedro. Anong ginawa? Dumagdag sila. Ang nagdagdag ang Panginoon sa kanila sa iglesia. Sa salin ng King James Version, church po nakalagay. And added to the church. Sa King James Version. Ibig sabihin ng church, simbahan o mananampalataya. Sa mababaw na salin, wikang Tagalog ng Magandang Balita Biblia, sabi niya, ang nakalagay, at araw-araw idinagdag sa kanila. Yung kanila, yung mga mananampalataya sa panahon nila Pedro. Yun po nakalagay. Kaya huwag nyo na pong baguhin pa kung ano yung nakasulat. Kasi magkakaloko-loko na po eh. Yan ang malaking problema sa kanila. Po, yan ang malaking problema sa mga simbahan na akala mo illegal recruiter sila. Bakit ko sinabing illegal? Wala sa tamang aral eh. Kaya illegal. Naintindihan niyo po ba? Ang sabi nila, pumasok ka sa Iglesia ni Kristo kung gusto mong maligtas. Samantalang dito, idinagdag ng Panginoon sa Iglesia o sa mananampalataya yung bilang na 3,000 nung araw na yun ng Pentecostes. Hindi ba kontrabida sila sa araw? Kayo po, suriin ninyo. Wala po tayong dito, wala tayong anong tawag dito? Wala tayong kuspikos dito. Kung hindi nakasulat, binabasa lang natin. Maliwanag po ba, kaibigan? Napakaliwanag po.
Napakaliwanag ng kasulatan. Yan ano. Kaya sa Biblia, ibang paliwanag ng Biblia, iba sa ginagawa ng mga tao ngayon. Anong ginagawa ng mga tao? Recruit dito, recruit doon. Para bang pagka nagsalita sila, sila yung tama at yung kabila naman parang sila yung mali. Yan. Illegal recruiter. Ang masakit, ang kanilang aral magkaiba sa Biblia. Hindi ka dapat umanib, sumali, sumausaw, dumagdag. Parang luto, pagkain. Parang sahog, sasahog ka. Hindi. Kapag narinig mo ang tamang aral ng Biblia, yung nakasulat na aral ng mga apostol, gaya ng nangyari sa panahon ng Pentecostes, naniwala sila kay Pedro. Ang totoo, nagtanong pa sila Hindi nila tinanong paano sila maliligtas. O kung aanib ba sila. Hindi. Ito ang tanong. Habang nangangaral, sila Pedro. Sa 36. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Oh. Ano yung Kristo? Tagapagligtas. 37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun. Kaya sa 40, marami pang inilahad si Pedro. So yung naniwala po, 3,000 tao sila. Sila po ay nagpabautismo at sila ay dinagdag ng Panginoon sa bilang ng mga alagad o mananampalataya. Hindi po sila umanib o hindi sila pumasok sa Iglesia ni Kristo. Dinagdag sila ng Panginoon. Kaya iba yung sinasabi nila sa nakasulat sa Biblia. Meron lang tayong hinahanap Ganito ang sulat ni Pablo. Unang Timoteo chapter 3. Simulan natin sa 14. Umaasa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito, 15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi ng saligan at katotohanan. Yung iglesia pala, sambahayan ng Diyos. So kapag sumampalataya ka, idinadagdag mismo ang Panginoon ang nagdadagdag sa iyo sa kanyang sambahayan na walang iba kundi yung iglesia o sa bilang ng mananampalataya. Mananampalataya, iglesia. Pag iglesia, nakabasa kang iglesia is mananampalataya. So,
Napakaliwanag po, ang Panginoon ang dagdadagdag. Hindi ikaw ang pumapasok, umahanip, sumasali, sumasawsaw. Para kang Ricardo, idadagdag ka para sumarap yung luto. Hindi ganon. At wala ka nakalagay na umanib. Wala. Ang Biblia po ang tamang batayan ng ating tamang aral. Yun nakasulat. Yan ang gagawin mong pundasyon ng iyong aral. Hindi yung naghanap ka ng aral kung ano-ano. Naintindihan niyo po ba? Kaya walang labis, walang kulang. Pag gumagamit ka ng Biblia, tumpak na tumpak po ang iyong magagawa. Kaya sabi niya, doon sa Apokalipsis 1:3, alin daw ang mapalad? Yung bumabasa. Ang mahirap, hindi ka na pinagbabasa, binobola ka pa o niloloko ka pa. Isipin mo, sasabihin mo sa mga tao, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kami lang ang may karapatan magbasa. Aba, saan mo naman napulot yan? Ginoong ministro, ginoong pastor, kung ano man ang tawag sa inyo. Saan mo napulot yan? Ba't yung ibang tao ayaw mo pagbasahin ng Biblia? Yung Apokalipsis 1:3, ang sabi doon, ito, babasahin natin muli. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Itong aklat na ito. Sino nagsabi sa inyo, huwag kayong magbasa? Kayong mga pastor o ministro man ang tawag sa inyo. Ba't pinipigilan ninyo ang taong matuto? Hindi bali sana kung totoo sinasabi ninyo eh. Hindi, nilalabanan nyo yung nakasulat eh. Ang nakasulat, yung sumampalataya sa panahon ni Pedro, ilan sila? 3,000. Idinagdag sila ng Panginoon sa kanilang bilang. Sa King James Version, added to the church. Yun nakalagay. Mananampalataya. Yung church pala, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, yun ay isang bahayan ng Diyos. Meron bang kulang dyan? Meron bang sobra dyan? Eksakto. Kung ano yung nakasulat, yun lang kung binasa ko. Kung meron kayong ganito, basahin nyo. Para mapatunayan ninyo kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Kaya bilang isang kagaya ko, nagsishare ng Word of God, ako wala akong pinipiling lugar eh. Basta may tao, andang makinig. Binabahagi ko ang salita ng Panginoon upang sila man po ay magtamasa ng kaligtasan. Kapag sumampalataya sila, alam ng Panginoon yun. Siya nakakaalam sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Hindi na kailangan ipagsigawan mo pa. Kagaya ng isang simbahan, napalabas pa sa YouTube. Si dating ganito, tinanggap si Jesus. Nakapalabas yun, napanood ko. Nagkataon, yung tema ng pastor, yun tungkol sa mayaman, na gusto niyang magkamit ng buhay na walang hanggan, pero nakalagay doon, sabi ni Jesus, yung kayamanan mo, ito bigay mo sa mga mahirap. At bumalik ka, sumunod sa akin. Yung sinabi tumanggap na kay Jesus, mayaman ko eh. Kailangan yung mayaman pala, bigay muna yung kayamanan. Kakilala ko yung sinabi niya tumanggap na kay Jesus. Nag-message ako sa kanya, kaya mong gawin yan, ipamigay yung yaman mo sa mga tao. Di po siya sumagot. Para bang nilagay sa alanganin ng pastor yung tao na yun. Bakit? Ang kanyang paksa, yung mayaman eh. Mayaman na gusto magtamo ng buhay na walang. Hindi kailangan mayaman ka, kaibigan. Hindi naman kailangan ikaw ay mahirap. Ang importante kung sumasampalataya ka sa Panginoon. Kagaya ng panahon ng Pentecostes, sila sumampalataya.
Huwag nyo na pong pahirapan ng tao. Para kayong mga illegal recruiter, niloloko ang tao. Niloko na nga kayo, pati yung kapwa ninyo, dinadamay ninyo. Huwag naman kayong magganyan, maglokohan. Wala naman po kayong mapapala kung maglolokohan lang kayo. Ah, sa Biblia, isa lang po yung manloloko. Huwag nyo nang dagdagan. Na sino yung manloloko na yun? Hindi walang iba kundi ang Diablo o Satanas. Oh, Apokalipsis 12:9. Niloloko, dinadaya ang mga tao. O bakit niya dinadaya? Ayaw ni Satanas na ang mga taong yan na makatanggap ng tamang aral. Kaya yung maling aral, ang dala ni Satanas sa kanila. Kapag mali yung aral mo, kaibigan, kailan pa naging tama yung mali? Sige nga, mangaral ka. Yung nakasulat, yan ang dapat mong gawin. Nakasulat na yan. Pero pag hindi nakasulat, pag nakasulat na, huwag mo nang babaguhin. Kagaya na sinasabi ninyo, gusto mong maligtas, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo. Wala naman pong ganyan talata sa Biblia. Binasa ko nga eh. Idinagdag ng Panginoon yung 3,000 katao na sumampalataya ng panahon ng Pentecostes. Na kung saan bumaba ang Espiritu at sila po ay naposes ng Espiritu Santo. Kaya sila po ay nangaral, nagsasalita ng iba't ibang wika sa panahon ng Pentecostes. Kaya nga po maraming naniwala. Iba't ibang lahi po yun. Kaya yung mga alagad ng panahon na yun, sila po ay ginapuan ng Espiritu Santo na maladilang apoy. At sila ay nagsimulang mangaral sa panahon ng Pentecostes at iba't ibang lahi dumayo sa Jerusalem upang makipag-celebrate at sila po ay sumampalataya na 3,000 katao. Sila po ay naidagdag ng Panginoon sa bilang ng kanyang mga alagad or idinagdag sa church o iglesia. Itong mga ibang reliyon, nakabasa lang sila ng Iglesia ni Cristo, akala nila sila na yon. Inaangkin na nila yun. Halimbawa, sa Roma 16:16, ano po bang nakalagay dito? Basahin po natin. Dito po sa Roma 16:16, ang nakalagay ay ganito. Magbatihan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Magbatihan kayo bilang magkakapatid. Kasi po kapag kayo ay sumampalataya na, ay magiging magkakapatid na kayo sa Panginoon. Brotherly, sisterly. At nasa sambayan kayo ng Panginoon Diyos. Lahat na sumampalataya, lahat tayo po ay magkakapatid. Nakalagay po sa Biblia. Ano? Roma 16:16. Ngayon, ang sabi nila ay kami yan. Paano naging kayo yan? Kaya sulat ni Pablo ito. Panahon ni Pablo, nandun na ba kayo? Wala. Kaya ito yung pinagmamalaki nilang talatang gusto nilang binabasa. Kasi po, may nakalagay na Iglesia ni Cristo. Kanya lang ang nakalagay, ito. Magbatihan kayo bilang magkakapatid. Ibig sabihin, marami. Magkakapatid eh. Hindi sinabing magbatihan kayo ng paano ba yung mga nag-iisa lang? Magbatihan kayo ng walang kapatid. Ganon. Magbatihan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Mga iglesia ni Cristo. Ibig sabihin ng mga marami,
Marami yan. Salitang marami yan. Mananampalataya. Marami nagbabatihan po sila. Hindi kayo yan. Kasi antikristo kayo, kulto pa kayo. At yung aral ninyo, nilabag yung aral ng panahon ng Pentecostes. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtulong sa amin ng pagpapatotoo. Napakaganda ng iyong patuto, ang tunay na sambahayan ay wala pong iba, yung mga mananampalataya sa iyo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, ang inyong programa, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Catholic Edition. Po, minsan pa, kaibigan, like, share na share. Kayo na share, mag-share din po kayo. Wala pong labis, walang kulang yan. Hindi po natin dinagdagan yan. Po, kung meron kayong Bibliang ganito, Magandang Balita Biblia, basahin niyo po lahat ang binuklat mong talata. Po. Bye-bye!